Governor Dakila Carlo Daxa Kua Gobernador. Naimbag nga bigat mo, Apo Gob. Naimbag na bigat, Lakay Deo, at sa lahat ng listeners po ng inyong programa, pag bigat kada tayo amin na po. Ay, naimbag nga bigat, Apo Gobernador, sir. At una, bakit kayo napasugod daw sa Senado kahapon? Ayan na, ano bang hinili nyo sa Senado kay Senate President Tito Soto? Yun po, napakagandang tanong. Kami po, kasama ko po kahapon ang si San Juan City Mayor at Presidente ng mga League of Cities, si Francis Zamora. Kasama ko rin po si Echage Mayor and Pangulo po ng League of Municipalities na si Ino D. At yung Liga ng Barangay na Echage din po ang Barangay Captain na si Jessica D. Para Pangulo ng Liga ng Barangay. At kami lumapit po kasi napapansin natin na medyo ang ekonomiya natin ay bumagal dahil yung DPWH na pangunahing infrastructure investment agency ng ating gobyerno ay medyo naglilinis ngayon. Naglilinis ng kanyang ranks. Parang paralyzed sila ngayon. Bumagal po yung kanilang mga construction at build. So sinabi po namin, baka pwede naman, lalo na yung maliliit na construction projects, madagdagan ng support ang mga LGUs para lalo din po tayong makabigay ng sapat na serbisyo sa ating mga komunidad through the LGUs naman po sa barangay, sa mga munisipyo, sa mga city at sa mga probinsya. So yun po, kami po, Lakay Deo, kami po ay nag-request ng total of 44 billion. Kasi po, we have 82 provinces, we have 150 more or less cities, 1,400 municipalities, and 42,000 barangays. Yan po ang, kung tutuusin, hindi po ganun kalaki yung 40 billion. Mas malaki pa nga yung flood control na 300 plus. Pero at least panimula man lang po na magkaroon ng tulong sa mga lokal na pamahalaan para makapag-bridge ng mga pangangailangan sa komunidad. Hindi po itong gamitin sa mga nasalanta ng bagyo. Yung mga nasirang mga kalsada o nasirang mga building, pwede rin itong gamitin sa mga health programs. Pwede pong ito pong puno ng mga classroom, pero maliliit po na projects. Mga ospital, mga eskwelahan, at marami pa pong iba. Pero Governor Dax, bakit na sa Senado, ba't hindi kayo sa Malacanang, hindi kay Pangulong Marcos humingi na i-transfer muna yung mga project ng DPWH sa mga LGUs? Ibang usapan naman po yun, ay may hirit din kami dun sa ating Pangulo. Siya naman po, nagkataon na sang-ayon siya kasi si Pangulo po ay dating gobernador. Nakikita niya na sa local government po, parati pong parang hindi sapat yung kaperahan ng LGUs para sa mga pangangailangan. Always nagkukulang yan. Kaya support naman siya doon sa panukalang yun. Pero yan po, makikita natin sa pag-implement ng susunod na budget this coming 2026 na sana mas malaking bahagi ang i-implement ng mga lokal na pamahalaan. Ayun yung tinatawag, Governor, na Local Government Support Fund. Magkano ba ang existing na pondo ng mga LGUs ngayon? At gusto yung madagdagan pa ng 44 billion? Hindi po ako sigurado, pero ang pagkakaalam ko, nasa mga 10 to 20 lang po yun nung nakaraang mga taon. Pero ngayon po, nakikita namin baka pwedeng umabot ng mga 44, magkaroon ng mas substantial na epekto at impact ang mga proyekto ng LGSF. Kasi hindi po lahat ng mga programa ay nasasalo ng aming ira. Hindi talaga sapat at itong karagdagan ay malaking maitutulong sa amin. Nagkataon naman na ang Pangulo ay very supportive din sa aming proposal at sana pakinggan ng Senado at pati na rin ng Kongreso ang proposal po na ito. Para maisama sa budget. So ano pang sabi ni Senate President Tito Soto, sina Senator Win Gatchalian?
agad-agad pong sponsoran nag-sponsor po si Senator Sherwin Gatchalian. Inihain niya agad kagabi. Sa ngayon, nagkaroon ng konting talakayan sila. Hindi ko alam po kung natapos na nila kagabi. Pero sa mga nakausap namin senador, napaka-supportive po. Nakiusap kami both sa majority pati na rin sa minority. So, andun po sina Senator Miggs, andun sina Senator Alan Peter, lahat po sila, sina Senator Pam, hindi ko na po papanggitin kasi baka may makalimutan po. Lahat naman sila ay nag-express ng support para sa mga lokal na pamahalaan. Ayan. Apo, Gobernador Dax, ayan, napag-usapan yung paglilipat ng infrastructure projects ng DPWH sa LGUs. Ano bang gusto yung mga yung pagpapagawa ng kalsada, tulay, flood control project? Gusto nyo ba mapunta sa mga LGUs yan? For the meantime. Well, Lakay, maganda pong pag-isipan yan at pag-usapan. Kami, welcome kami pagka pinap kami ng DPWH o ng Pangulo na itong mga ganitong projects sa inyo muna. Welcome kami at siguro hindi kasi lahat ng LGU, sir, ay pare-parehas ng kapasidad. At least yung mga ready na at may capability, pwedeng simulan na na sumalo ng mga bigger responsibility at constructing these projects. Pero yun namang mga hindi pa, lagyan natin ng support para magkaroon ng capacity building yung mga lokal na pamahalaan na medyo kailangan pa ng konting support para maka-implement ng mga ganyang projects. Pero kami po, sir, sa tingin namin, kailangan may involvement ang LGU, hindi lamang po sa construction, sir, pati po sa identification, pati monitoring. Andyan po kami, pwede po namin bantayan yung mga projects, siguraduhin walang ghost, siguraduhin na sa tamang lugar yung mga flood control at hindi doon sa mga lugar na hindi naman kailangan. Mga ganung bagay po, makakatulong po ang mga lokal na pamahalaan. Yung mga LGUs, yung mga gobernador, mga mayor, ayan hindi ba nabiyayaan dun sa mga flood control projects ng mga kontraktor, mga district engineer? Ayan, kasi sabi nila hanggang LGUs daw umaabot ang biyaya, Governor. Well, siguro makikita natin na sa mga LGUs naman, mas matindi ang pagbabantay ng komunidad sa amin Kasi diretso kaming pinupuntahan. Ang opisina namin ay hindi sa Kongreso. Ang opisina namin dito mismo sa probinsya o dito mismo sa ating munisipyo. So, nalalapitan ng tao, nakikita yung projects na pagsasabihan kami, napafollow up ang mga requests, ganun po. Pero, hindi ko naman po lalahatin kasi kahit naman ako, hindi ko naman mababouch lahat ng mga mayor at ating mga kasamahan sa lokal na pamahalaan. Maaari din talaga na mayroong mga mayor o anuman na lokal na opisyal na nasangkot dito. At sa amin naman, mas konti yung instances na ganito. Pero kami, wini-welcome namin sa ulap na maging mas transparent ang sistema. Gusto naman namin kung ano man ang ibibigay sa aming responsibilidad, may kaakibat naman na monitoring system para masiguradong walang mawala sa ating mga taxpayers. Ayan, sa LGUs, mga ilang percent yan na Gob? 5%? 10%? Ang alin po? Yung komisyon. Ay, dapat po, wala na po sa amin gano'n para maging mas maayos na po ang ating bayan. Opo. At saka siguro, Governor, bilang national chairman ng ULAP, siguro po, mapagsabihan ng mga League of Municipalities, siguro may policy din kayo na, kayong mga gobernador, mga mayor, city mayors, dapat ma-identify yung project talaga at kung sino ang contractor, magkano yung project at kailan dapat matapos yung proyekto, Governor, sir? Tama po. Yan ang tama kayo na sana talaga maging mahigpit. Hindi lamang po lokal na opisyal, pati sana taong bayan maging mahigpit sa pagmamasid ng mga proyektos.
advocacy na natin mga ghost projects or mga substandard. Alam niyo na isang naging issue kasi dito po, pagpapasintabi lang ako, Lakay Deo. Yes, sir. Ang lumalabas sa mga medyo parang nasasangkot ay yung mga mambabatas na medyo may history na kontratista. Hindi ko naman hindi ko naman maitatago na meron din mga mayor at lokal na opisyal na kontraktor din dati. O kasalukuyan. Yun po ang maliwanag na medyo may conflict of interest. So sana doon makita rin ng ating taong bayan na tingnan natin yung ating mga nagsisilbi na pumili ng maayos at mahusay. Hindi naman lahat ng mambabatas o mayor o governor na contractor ay dishonest. Hindi naman po lahat. Marami pero naman meron din talaga. Given na yan. Ayan. Open secret na yan. Apo Gobernador Dax, sir, maraming salamat. Diyos Agnina na imbang bigat, Apo. Mga bigat, Diyos Agnina po. Sana po masuportahan yung aming expansion of the local government support fund. Kakatulong po talaga. Thank you very much, sir. Diyos Agnina po. Diyos Agnina.